Nanawagan po si Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goycha ng mas matibay na paninindigan at pagbabantay ng publiko laban sa mga kumakalat na maling impormasyon online hinggil sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay Goycha, dapat ay maging mapanuri ang mga Pilipino sa mga naratibo na nagdudulot po ng kalituhan at nagpapahina sa tiwala ng bansa sa sariling soberenya at sa batas internasyonal. Binanggit din niya na may mga pahayag sa social media kabilang ang mula kay Sas Rogando Sasot na kailangang suriin na mabuti lalo na kung nagreresulta ito ng pagdududa sa matagal ng kinikilalang karapatan po ng Pilipinas sa karagatan. Gate ni Goycha, malinaw ang batas na ang West Philippine Sea ay katawagang geographical, habang ang Exclusive Economic Zone o EEZ ay legal na zona o legal na zone sa ilalim po ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Anya, hindi kailanman pinaghalo po ng Pilipinas ang dalawang konseptong ito. Dagdag pa ni Goycha, hindi rin naging malabo ang paninindigan po ng bansa sa Ayungin Shoal na bahagi ng EEZ ng Pilipinas. Sa ilalim ng UNCLOS, may karapatan po ang bansa na magpatupad ng batas, ipagtanggol ang likas na yaman at panatilihin po ang presensya nito sa lugar. Habang mga karapatan po na kinikilala ito sa 2016 arbitral ruling. Kaugnay nito, iginit po ni Goycha na ang presensya po ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay legal at naaayon sa international law. At ang mga kumikwestiyon dito ay bunga lamang ng maling pag-unawa sa pagkakaiba ng soberenya at karapatang pandagat. Binigyan din ni Goycha na ang desisyon ng Pilipinas na dumaan sa arbitration ay hindi tanda ng kahinaan kundi patunay lamang ng disiplina at lakas ng Estado sa pagharap sa mga usaping pandagat. Hinimok naman ni Goycha ang publiko na manatiling mapagbantay laban sa mga pro-China at mapanlinlang na mga naratibo na unti-unting nagpapahina sa paninindigan ng Pilipinas. Balitang